guys, welcome sa akin YouTube channel. And for today, ipapakita ko yung mga binili kong beta kanina dun sa pet shop. And so for the first, yan yung una kong binili, yung red na beta na yan. So napaka-vibrant ng kulay niya, tsaka gustong gusto ko yung itsura ng buntot niya, tsaka ng mga fins. So dali-dali ko siyang binili kanina. Sakto-sakto kanina walang power, hindi ko siya mapakita nung nilagay ko. Pero ngayon may power na. Ipapakita ko na siya habang natutubig. Hindi ko siya mapakita na maganda dito sa aquarium kasi may mga watermarks. And hindi ko na ba nagkaganyan, pero dahil yan hindi ko mapakita ito niya. So ito siya sa top of the water. Mag-vibrant yung kulay niya, mas maganda yung ano ng tail. And hindi pa to fully grown na beta. Yung gustong gusto ko sa kanya is yung banda dito sa katawan niya. Ayan o. Yung mga spot na yan, para siyang kumikintab dahil sa mga spot na yan. Tapos meron siyang tank mate. Ito pala yung setup niya guys. So meron siyang filter, meron siyang bahay. So ito yung tank main niya, meron tayong snail dyan. Yung snail na yan yung kumakain ng mga pagkain hindi niya nakain. And siya rin yung tagalinis ng algae kapag biglang nagkaroon ng algae problem dito. Kasi minsan nilalagay ko, tinatawag ko yung ilaw sa kanila. So ayan siya. Sa mga mag-worry na baka meron daw sharp edges yung mga decor ko dito, don't worry, chinek ko naman yung mga yan, wala silang sharp edges. And in the first place naman, hindi ko siya binili para i-show off, kung baka gusto ko lang siyang alagaan. So wala pa tong pangalan guys, yung mga inaalagaan ko kasing beta, dati nilalagay, binigyan ko ng pangalan. Pero this time guys, I will let you give a name. Kayo na mag-decide kasi minsan pangit ako magbigay ng pangalan. So kayo na bahala kung anong gusto nyo ipangalan sa kanya. Pero yung snail na yan, may pangalan na yon. Si Gary yan. And so kanina, kung napansin nyo kanina, magkahiwalay itong tank. Kasi meron pang isang beta dito. Yan. Tada. So, magkaibang time ko sila binili. Ito kaninang umaga, ito nung hapon. So, pero same shop ko lang sila binili. And itong tank nitong isang to is matagal na talaga itong nakasetup. Kaya meron rin siyang watermark na ganyan. Dahil kasi matagal na talaga itong nakasetup. Matagal ko na kasi talagang plano mag-alaga ng beta para dito sa kwarto ko para napapanood ko. Pero kanina kasi bumalik ulit ako doon sa Sunglao Pet Shop dito sa Pampanga. Kasi nakalimutan kong bumili ng aqua care para doon sa mga tubig ng iba ko pang alaga. Sakto-sakto habang bumibili ako, naisip ko na tumingin ulit ng isda. And sakto, nakita ko siya. Nagandahan ako sa buntot niya kasi yung lavender tail niya, napakagandang tingnan. So, hindi ako nagdalawang isip at dali-dali ko siyang binili. But ayan siya, napakaganda niya. Kahit yung katawan niya. Lalo na yung face. And napakaganda. So, pagkita ko naman sa inyo. And medyo, dahil bagong bili siya, na wala akong bagong biling aquarium na 2.5 gallon, is napilitan akong bumili ng beta tank. So, temporarily, nandito siya sa aking beta tank at dito muna siya.
At kagaya ni meron rin siya fake plants kung gusto niya magpahinga o matulog sa taas ng dahon. So ito ngayon, makapapasok na siya ulit dito sa bahay niya. At ikaw, check ka lang muna. So mamaya i-fit ko na sila. Pero hindi ko muna yung bibidyoan for today kasi ang video for today talaga is ipapakita ko yung iba kong alaga sa inyo na i-introduce ko. At marami pa akong alaga dito sa kwarto. Kung nakikita nyo yan, mga yan, may mga pets ako na sa loob niyan. So goodbye muna sa inyo. So kagaya ng isang to guys, wala rin itong pangalan. So comment down below kung ano yung gusto nyo ipangalan ko sa kanya. So ito pa yung iba kong alaga at ibabalik ko na lang itong ilaw nila sa talaga itong ilaw na to. So meron akong dalawang turtle dito. Is yung una ko ipapakita is ito. Yan. Ito yung aking Malayan box turtle. Siya yung pinakauna sa lahat ng mga alaga ko. Siya yung pinakauna kong pagong. And siya na rin yung pinakamatanda rin. Adult size na yan. So, dati meron tong health issues at meron pa siyang ibang issue bukod doon. Kasi kung titingnan yung pagong na yun, yan o, may claws siya sa harap. Pero ito wala. Hindi ko alam kung bakit wala siyang wala siyang claws sa harap ng front ng feet niya. Kasi nung binili ko to talagang adult na. Eh nung ino-observe ko, doon ko lang nalaman na meron palang putol pala yung paa niya. And hindi maayos yung dati yung UVB light. Or baka hindi ito pinaiilawan doon sa pet shop. Kasi bumili talaga nito nanay ko. Bigay lang niya sa akin. So, marami siyang health issues noon. Pero ngayon, healthy na siya kasi meron na talaga silang UVB light. Ito yung tamang ilaw para sa kanila. So, same. Ito naman, meron na siyang issue dati. Tinangmate kasi ito dun sa mga red ear slider. Ang nangyari, kinagat yung buntot niya, so putol. And kung titingnan niyo yung shell niya, may sira. Ang dahilan ng pagkasira niyan is the same doon. Meron rin siyang shell rot. And yung cause nun is hindi tama yung ginagamit na ilaw sa kanila. Hindi kasi UVB light yun eh. Yung sa akin kasi UVA tsaka UVB. Yan o, mainit siya. Dapat talaga ito yung tamang ilaw sa kanila. So next ko naman alaga guys is ito. Bagong rin siya pero may pagkakaiba siya dito sa dalawa. So ito yung aking common snapping turtle. And as you can see, dito siya nakaano. Ang dahilan kung bakit nakasolo siya guys is may pagka-aggressive yan sa ibang pagong. So kailangan nakahiwalay siya, kung hindi sasagpangin niya yung dalawa. So hindi pwedeng mangyari yun. So nakahiwalay siya at dito siya nagpapalaki ngayon. Actually balak ko nang dagdagan yung tubig kasi lumiit na naman ulit. And yung as you can see, wala siyang filter kumpara doon sa dalawa. Yung reason dyan is because sinira niya yung dati yung sponge filter at hindi ko rin naman malalagyan ng ibang filter kasi medyo mahal yung mga yun. Medyo binabudget ko sila. Pero madalas naman ma-water change yung tubig niya, so no need to worry about bacteria. Once a week kung ako mag-water change. Kasi dahil gumagamit ako nito, nag-evaporate yung tubig niya. So may mga pangalan itong mga pagungulto. So sa dalawang to, ito si Alex. Yan naman isang yun si Addison. At ito naman isang to, sinunod ko yung pangalan niya sa species niya. Yung species kasi nito is
common snapping turtle. So, yung pinangalan ko sa kanya is Snappy. Nangangagat ito. And, feeding mode na siya ngayong gabi. Gabi na kasi, talagang pinapakain ko na sila. Pero for today, hindi ko muna i-film yung pagpapakain. Kasi nga, i-introduce ko muna yung pagpapakain nila. So, punta naman tayo sa labas. Doon ko ipapakilala yung ibang alaga namin. So, ayan guys. Balik tayo. Ito naman yung isa pa naming alaga dito sa bahay. Yan ang aming pusa. At yan si Coco. Isa siyang male cat. At hindi siya ganong malambing. By the way guys, pasensya na kayo sa ingay. Kasi nakasindi yung ating battery air pump. Battery air pump yung ginagamit ko temporarily kasi sa pagong na to para ano yung ano niya, ma-oxygenated yun. Pero patayin mo na natin. So ito yung aming pusa guys. And today na sinabi ko yung pangalan niya is Coco. Actually guys, may history itong is Coco. Sa itsura niya, alam nyo imported siya. Pero actually, kapag tinignan siya guys, para siyang imported. So, iisipin nyo, para namin siyang binili. Well, actually, hindi namin siya binili. He's actually a rescued cat. Nung kakapanganak lang kasi sa kanya, few days old lang yata siya nun. Hindi pa bukas yung mata. Tinapon siya ng mamay-ari sa kanya. Kasi akala daw askal. So, nung nakita siya, may nakakita sa kanya, binigay sa amin. Ang ginawa namin, inadapt namin. Bumili kami ng milk, yung pinapainom sa aso, pusa na milk na baby. So, for 2 months, pinapainom ko siya through injection ng milk. Pero nung nag 1 month siya, tinry namin siya ipakainin ng cat food. So, hindi na ako masyadong naabala nung kailangan ko siyang painumin ng milk. And I would say maganda yung naging pag-aalaga namin sa kanya. Kasi napakaganda ng fur niya. And actually guys, mataba to. Hindi niya nakikita pero mataba yan. Medyo na-diet nga lang yan kasi nasa stage na siya ng parang teenager. Ang hilig niya lumabas lately. And may mga naging girlfriend na yata siya. So, medyo pumayat siya, pero hindi ganun kapayat. Medyo nabawasan rin yung pagkatakaw niya, which is a good. Kasi hindi maganda sa pusa yung sobrang tagba at saka overweight. So, malapit na siya sa, kung ako yung sasabihin ko, medyo malapit na sa average yung weight niya kumpara dati. So, yun lang lahat para kay Coco. And goodbye Coco, pwede ka na bumusta rin sa buhay mo. Sorry kung hindi na kita kinuha. So, labas na tayo guys. So, medyo hihina ko yung boses ko dito kasi may iba na tao sa bahay. Maka-istorbo pa ako. So, tingnan natin yung mga iba nating alaga dito sa side. Una na tayo dito sa may cage na to. And kapag yumubo tayo dito is makikita natin yung isa pa namin alaga. So, ito yung aming guinea pig. Male yan guys, yung guinea pig. Kaya na pangalan niya is Jimmy. And mas madala siya dito. Dati meron siyang girlfriend, kaya lang yung girlfriend niya is pinamigay namin kasi sobrang takaw nila sa pagkain. Hindi sapat yung
aso namin sa kanya. So, meron pa rin siyang social life. Yung next naman namin alaga is dito. Mukhang natutulog ka. Ito yung aming pinaka-senior na aso, guys. Sweetie! Pag ganyan-ganyan ka, nakalabas dila, ah. So, ito yung pinakamatanda naming aso, guys. Pangalan niya is Sweetie. And ito yung pinakamahal kong aso sa apat. So, hindi naman sa favorite, pero siya talaga yung napamahal sa akin kasi dati nagkasakit ito nung puppy pa lang siya. And yung iba kasi si mama ko siya yung ibang family member namin nag-give up na sa kanya, baka daw mamatay na gano'n. Parang hinahayaan na lang nila, pero ako sabi ko sorry, hindi ako pwedeng mag-give up sa iyo ko. So ginawa ko, pinainom ko siya ng gamot. So in the end, nakasurvive siya and medyo may ano siya, hindi siya ganun ka-healthy, pero hindi naman yung sakit parang dito sakit eh. So yung problema lang is hindi siya kasi laki ng mga nanay niya tsaka ng lolo niya. Yung actually kasi guys, po to nung nauna kong aso na pangalan is Scrappy, and medyo malalaking aso talaga sila, pero dahil sa dati niyang health issues nung puppy siya, hindi siya malaking aso. Medyo maliit siya kumpara doon sa mga nauna naming aso na kalahin niya. So that's all for Witty. Sige, pwede ka matulog ulit, puppy. By the way guys, malapit na siya mag-senior on dog, kaya mahilig siya magsulok kasi gusto niya nagpapahinga ngayon. So hindi na natin siya i-istorbohin. Ngayon, hanapin natin yung iba nating alaga kung nandito sila. Oh, look who's here. Ang pinakamalambing naming aso. Ito yung pinakamalambing naming aso, guys. At ito si Spot. Ito yung Spot, guys. Siya yung pinakamalambing naming aso. And siya yung pangalawang matanda. Nag-ingit mode yun nandun sa kulungan. So, siya yung pinakamalambing naming aso. So, ang story lang naman sa kanya is binigay siya sa amin nung 2 months old na siya. And dito na siya tuluyang lumaki. And napaka-amo niya. Naalala ko nung first time, ayaw niyang magpabitbit sa akin. Pero kinatagalan, nasanay siya sa paglalambing ko. And yung pinaka-favorite niya kapag nagpapalambing siya sa akin is yung inahawakan ko ang banda dito sa side na to. At mas malambing to guys kapag meron pagkain. Diba? Diba? So next naman tayong alaga guys. Puntahan natin yung nainggit kanina. Ito naman yung aming Dachshund na aso. So wala rin siyang, para wala siya ng spot. Binigay siya sa amin after nung mag 2 months old siya. Ang problema lang siguro, may pagkakataon na parang sakitin siya. Pero so far healthy naman siya. Ang hindi ko lang gusto sa kanya is para siyang poop machine, kasi mas madalas siyang tumae kumpara doon sa mga 3 naming aso. So nagtataka kayo, ba't siya nakulong compared dun sa 2? May chance kung kasi sa super friendly sa guys is ang problema sa kanya, nahuhulog siya sa kanal. At kapag nahulog siya sa kanal, nahihirapan siyang umakyat dahil short leg dog lang siya. Hindi siya kasi laki ng mga yon tsaka ni Witty. So kapag nahulog siya sa kanal, nahihirapan na siyang umalis. So siyempre kami, kailangan tinitingnan namin siya, iangan namin. E yung hirap pa doon dahil nahuhulog siya sa kanal, sobrang dumi niya, kailangan namin paliguan.
Lumalabas lang to kapag kapag nagpupuk siya sa labas. Pero kanina tapos na yung pooping time niya. So balik to cage na siya ulit. Para iwas disgrasya naman. So yung next naming alaga, yung pinakalas, yung anak ni Witty, ang ispat. Which is hindi ko alam nasaan. Try natin tawagin. Bella! Bella! Wala si Bella. Try natin mag-ikot. Baka makita natin bilang sumulpot. Ako! Nahulog ako. Gago. So, hello. Guys, tingnan nyo. Parang, ayun. Narinig niyo yung tawag ko. Hi, Bella. Hello. Ay, gani. Ito, nainggit yung tatay naman. Ito si Bella, guys. Anak siya ni Witty. And halos mas malapit niya ng malagpasan yung height ng nanay niya. Kahit ilang buwan pa lang siya. Kagaya nga sinabi ko, malaking aso talaga tong mga lahi nila. So, expect ko na hahaba pa to after ng 1 year. Okay. Mabilis yan lumaki. Parang kay lalaki pinanganak ka. Basta laki-laki mo na. So, silang lahat yung alaga namin dito, guys, na aso. And, kahawa niya lang, nag-iinit na siya. Ang pinakaiba nito, guys, sa lahat ng aso namin, kapag ito busog na, ayaw niya na. At saka may pagkamasya na silang dalawa ni Witty. Pero ito, guys, lahat ng ibabato mo dito, kahit ordinary yung tinapay na wala namang palaman, kakainin niya. Kaya hindi. Ang taba-taba. No? Ang taba mo. Kababae mong tao, ay kababae mong aso, ang lakas mong kumain. Hindi ka na mabuntis. Shhh! Maingay. Mana? Sila na. Mana? Matagas ang ulo kagaya na tatay. So, next naman tayong alaga. Ito na yung pinaka-final kong alaga, guys. And meron tayong pond dito sa labas. So, you can guess, yes, isda na naman po. And yung dito, yung pinakaiba ng mga isda dito kung sa loob, mga monster fish po yung mga natin. Hey! Nagiging dalawa. Yung si Witty, tsaka, ay yung si Cooper, tsaka po si Bella, yung pinakamahingi sa lahat ng aso namin. So anyway, guys, balik tayo dito. Ay, talagang dyan ka pa uminom, ha? May tubig kayo dito sa loob. Talagang gusto nyo ng easy access na tubig, no? So, sige, continue mo lang yan habang nag-vlog ako. So ayan, guys, mayroon tayong mga monster fish dito. Yan, meron tayong mga Oscar. Itong isang to is albino copper. At ito naman is albino tiger. And yung isa ko is black tiger, which is yung talagang normal na kulay. Bigla na sumakit. Yung normal na kulay na talaga na tiger Oscar. Ay, hindi pala normal yan. Kaya ako nasabing hindi normal yung kulay niya, guys. Kapag nag-search kayo sa internet, i-search nyo wild Oscar. Iba yung pattern na dito sa mga active na Oscar. And pakiusap pa, huwag ka na mag-ingay. May pa tayong ibang isda dito, guys. Yan. May tayong Severum.
nagtabi sa akin Severum daw to, pero I'm not sure. Tapos meron tayong carrot. So may dalawa tayong singlet dito. Dalawang klase ng African singlet. Tapos meron tayong giant gurami. Tapos ayan, meron tayong tilapia. Meron tayong mga catfish dito at saka bala shark. Ayun yung isa ko sa catfish ko. Yung iridescent shark ko or tinatawag sa Philippines na hammerhead. Tapos, nandun si RTC. Ayun. Ay, hindi siya nakikita. Sasama, wait lang! So, yun na lahat yun guys. And, paalis na kami. So, like and subscribe guys kung para ma-update ko pa kayo sa susunod na video ng mga alaga ko. So, goodbye guys. And, i-outro ko na to sa mga alaga ko dito sa pan. So, see you soon again.